Jose TV Production. Your only island TV channel. Welcome to a special episode of AgriCulture showcasing an exciting initiative of the city government of Isabela through the City Agriculture Office. On September 14, the city came alive with the vibrant spirit of the Harvest Festival, marking the Vegetable Derby project. This extraordinary event unfolded in the vibrant surroundings of the Agricultural Training Center and Sitio Lantong, Barangay Baluno. But it wasn't just a festival. It was the grand product of the recent Agriculture Summit theme, Agrikultura, Pagkain at Ekonomiya, firmly rooted in the thematic area of agri-tech and innovation. Join us as we delve into the heartwarming stories, innovative strategies, and the unwavering commitment of Isabela City's leadership in their quest for agricultural excellence. This is a celebration of growth, community, and the boundless possibilities of agri-tech and innovation. Welcome to the Harvest Festival, where seeds of change are sown and a brighter, more abundant future is harvested. Thank you for the introduction. Vice Mayor Deputy Saliman, the Administrator, my fellow councilor, the guests that we have who brought to us knowledge on how to farm, how to plant vegetable. Welcome. To the city employees, of course, the agriculture chief of the city agriculture, of course, to everybody, to all farmers, brothers and sisters, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will not make my introduction and speech too long. The sun is almost to set. I am aware of time is of the essence as in the moment. Anyway, I have only an observation that hopefully this program of the city government, specifically the agricultural sector, will bring no time that in order for the Isabeleños particularly to be able to know that there is a program of the city government on planting of everything as much as possible, especially the monthly harvestable crops like vegetable, as we have witnessed now, that it's really thought-provoking to engage back to land tilling and planting, as we all know and aware of the fact that there is a food crisis not only here in Basilan, in the Philippines, but all over the world. It is public knowledge. And one of the reasons is, of course, climate changes. In many instances, the Middle East never experienced this flood, too many of water, like Libya. I saw the video. It's really, very sad moment to these people and many others, not only them. So in our province, particularly the city, a lot of area really can be planted with many plants. I am happy to be invited here and witness the result of that agricultural summit that we have last June or April yun. No? So, di ko na pabain. I would just like to make my job compliant. Welcome to this vegetable derby
and Malulu. Thank you very much. No, pagpupugay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat tayo sa ating buting Mayora City Jalya Torabin Hataman sa initiative na to. Sa totoo lang, alam ko babanggitin din ni Mayor to mamaya, pero nakakalungkot na masyado tayong dependent sa ibang lugar para sa ating mga gulay. Hindi makatarungan at hindi rin sustainable. Naramdaman natin yan nung Zamboanga Siege, una, naalala niyo yun? And then nung pandemic. Na paano kapag nagsara ang Zamboanga? Sino magpapakain sa atin? Na hindi dapat, dahil ang ganda, blessed talaga tayo ng magandang lupa. Andyan yung magagaling na farmers natin. Kaya naman, nagpapasalamat tayo kay Sir Kandu sa initiative niya doon sa Farmers Summit. No? And then yung ordinansa ni Councilor, ni IP's representative Kudus Salihin before yung backyard gardening. No? Rest assured, dito sa Sangguniang Panlungsod, kung ano man yung programa ng ating buting Mayora City Jalya Torabin Hataman patungkol dun sa sustainability natin ng pagkain, patungkol dun sa tulong natin sa farmers, so supportan po natin yan. No, you have our full support. Na sana yung future natin, walang Isabelenyong magugutom. Sana aabot tayo sa panahon na hindi na tayo aasa sa labas na magpo-provide sa atin ng pagkain natin, ng gulay natin. No? Sana, inshallah. Inshallah, kayo na pong aasahan namin. May pera sa pagpa-farm. Gusto natin maging successful yung ating mga farmers. Gusto natin, tatangkilikin natin, uunahin natin bumili dun sa farmers natin kumpara sa labas. Sana, inshallah, darating tayo sa time na ganyan. Now again, maraming salamat sa ating organizers, sa ating mga farmers, sa lahat-lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang napakagandang hapon sa ating lahat. In behalf of the City Government of Isabela, kasama ho natin si Vice Mayor Kifli, ang ating mga councilors. Hindi ko na kayo iisa-isahin. No? Si Sir Kandu, kasama ho natin sa pagsusulong ng agrikultura. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Sir Eugene, Ma'am Gina, yung mga nasa City Agriculturist Office, mga farmers po na nandito, mga company, seeds company ho na pang ilang beses nyo na dito. Oo. Nung unang punta nila dito, medyo kinakabahan pa. No? Parang first time yata. But nagpapasalamat din ho tayo sa Mindanao Development Authority na siyang nag-link sa atin, no, sa kanila. Isa po itong offshoot or resulta ng ating ginanap na Agri-Summit. No? Dahil ho sa initiative na yon ng ating city government, unti-unti ho nating na pag-aaralan. No? And then eventually, inshallah, mas maka-implement ho tayo ng mga programa na talagang magbibigay ng impact ho sa Isabela City. Uulitin lang ho natin no, na ginagawa natin ito kasi nanghihinayang tayo sa potential ng Isabela City. For a long time, dependent ho tayo sa gulay at prutas outside when in fact, ang laki-laki ng ating lupain dito sa Isabela City. Isa ho ito sa mga na-recognize ho ni Sir Kandu, kaya ho siya nagpasa ng resolution, no? So, kaya lang hindi rin ho tayo padalos-dalos sa mga ginagawa natin. Gusto natin dumadaan sa tamang pag-aaral at kasama nga ho itong ginawa no, in partnership with our seed companies na nandito para tingnan kung ano ba ang talagang maganda no, for the soil of Isabela City.
Pero syempre, may pending tayong request for soil analysis, ano? So ako, kasama siguro kayong lahat, pangarap lang natin na una yung food security. Kung hindi man siguro lahat ng gulay, at least meron tayong ma-identify na dapat hindi na natin binibili sa labas ng Isabela City, sa labas ng Basilan. So yun ho. And then pangalawa, kung maka-produce tayo more than our own need, sana makapasok tayo sa BIMP Iaga na market. Kahit isa o dalawang produkto lang na pwede ho nating iangkat. Tama ba? Yon. Kasi ang tema nga ho natin, hindi lang para sa summit, kundi sa buong agrikultura natin, ano nga yun? Pagkain at ekonomiya. No? Una, food security, i-ensure natin na hindi magugutom ang mga taga-Isabela at napoproduce natin ang sarili nating pagkain. Pangalawa, ekonomiya. Sana kumikita ng maayos ang mga farmers natin. So yun lamang ho. Maraming salamat and looking forward no sa marami pang hong ganito. At sana itong nasimulan natin, mas magawan natin ng sustainable no na programa. So maraming salamat po and wassalamu alaikum. The event drew an impressive audience including notable figures such as Councilor Kando Muarip, Pilipinas Caneco Seed Corporation Area Sales Manager Andrew Abanitalia, East West Seed Company Farm Promotion Supervisor Joselito Cueme, and key city officials like City Administrator Pedrito Isma, City General Services Officer Eugene Strong, City Agriculturist Maria Gina Alberto, and City Tourism Officer Claudio M. Ramos II, local farmers, and of course, the heartbeat of this initiative were also in attendance, ready to embark on this exciting journey towards a more prosperous future. So, sa ngalan po ng kumpanya ng East West Seed, no? Ang aming kumpanya, ang task ko po lang rito ngayon ay ipapakilala yung kumpanya natin, no? Para din po sa kalaman ng lahat. So, way back po, early 70s and 1980s, mga farming po natin, vegetable farmer, ay yung mga buto po natin ay ini-extract no, mula doon sa mga magagandang bunga na kita natin sa palengke. So wala pang mga vegetable seed company na nag-offer ng mga hybrid seeds. So mula po noon, yung mga extract natin ng mga buto ay kukunti po yung bunga pag tinanim natin. Hanggang po sa dumating in the year 1980s, yung kumpanya po ng East West ay naitatag. Ito po ay nagsimula ang founder po nito ay dalawang tao, no? Isang Ilocano na taga Luzon, si Benito Domingo, at naka-partner po niya yung isang seeds Dutchman, no? Mula po sa Netherlands, si Simon Ingroth, no? Isa po siyang mula sa Western Europe, sa western part ng mundo na pumunta po sa Pilipinas. Nakita po niyo yung potensyal na lupa na pwedeng taniman ng gulay. Mula po noon, yung East West po ay naitatag hanggang mula po 1982 hanggang sa ngayon po, nasa 41 years na po ang kumpanya na nagde-develop ng mga magagandang klase ng buto na nakikita ninyo mismo sa field. No? Hindi lang po rito, pati sa buong bahagi ng ating bansa ay nandun po yung ating produktong buto. No? So si East West po, isa lang po ang layunin namin. Meron pong kasabihan yung ating founder na a good seed at the lives of millions. So ang maganda pong buto ay nakapagbabago ng mga mahigit milyong katao. Example na lang po yung sabi ni Sir kanina na may tira sa gulay. Kahit po maliit yung area mo, ganito lang kalaki, so may kita ka talaga pwedeng mag-gain no, mula sa paggugulay. So sa gulay, ikaw yung farmer, ikaw yung laborer, ikaw yung manager, ikaw yung supervisor, ikaw din yung may-ari. So parang kumpanya na ikaw lahat. No? So ikukumpara po natin ito sa magiging empleyado ka. So meron kang
araw-araw, no, time na pumupunta ka, may tawag nito, yung sa orasan, no, dapat 7, nandun ka na. Sa gulayan, kahit anong oras pwede kang magtrabaho. Ikaw yung nagmamanage ng time mo. So, pag tingin mo na mainit na yung araw, pwede ka namang magpahinga. So, in-encourage lang namin, no, sa East-West, lahat po tayo naririto, mga farmer natin, at saka mga willing pa na mag-farm o mag-invest into vegetable farming. Subukan nyo po ang produkto ng East-West. So, isa rin pong halimbawa, sino pong mahilig ngayon sa sili? Example ko lang po, yung sili po ngayon, yung mga produkto ngayon, yung per farm gate price po ng sili ngayon ay nasa 300 pesos. So kung may tanim ka, gaya nito, ma-harvest ng at least mga 5 kilos every 2 days, so malaking kita na po yon. Yung kamatis natin ngayon, yung bilihan sa puno, sa farm mismo, nasa 70 to 80 pesos per kilo. So dito po 80, sir na tama, o 80 pesos. So malaking kita po yung paggugulay. Kaya po hindi ko na lang po abain sa ngalan po ng kumpanya ng East-West. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa programang ito na culminate ngayon at sa mga susunod pa na aasahan natin. So kami po ay willing magsusuporta sa ating mga farmer in terms po sa technical assistance pag maabot lang po namin. So, full-time po kami suporta sa magugulay natin dito sa Basilan Province. So, salamat po sa ating lahat. Magandang hapon at advance magandang gabi sa ating kanila. Magandang hapon sa ating lahat. Ako si Andre Abunitalia, based ng Sinende Oro. Kasama ko, pakilala ko si Joey Paitan, based ng Pagadian. Yung MDR namin based ng Bukidnon. It's my second time na nagbisita dito sa Isabela. Ang task ko ngayon is ipakilala ko yung company. Kaneko Seeds is nag-start ito sa Japan. Apelyido itong Kaneko. So nag-start na found ito sa Japan 1895. So, itong company ito ay may 16 branches and then may 7 sub-branches and then may 4 siyang experimental farms sa Japan and then may 2 subsidiary company in Thailand and in the Philippines, the Filipinas Kaneko, and 1 related company in Turkey. Pilipinas Kaneko was found in the Philippines last 1982. So, sobrang 40 na tuig ang Kaneko sa Pilipinas. So, ang Kaneko Seeds is a producer and distributor ng lowland and highland crops. Kung sabihin natin lowland, itong mga pinakbet. So, yun ang mga lowland crops like talong, sitaw, kalabasa, okra. And then, ang highland crops, yung mga crucifers, yung pang-chapsoy like cabbage, broccoli, cauliflowers, sweet pea. So, nakikita namin ang Basilan is, Isabela is malaking potential for vegetable production. So, makikita natin yung textures ng lupa. So, maganda sa production ng gulay. Kanina nga may nagtatanong kaninang isang farmers. So, nagtatanong siya kung magtatanim na sila, paano daw yung market. Nagtatanong siya, so may support pa daw sa government. Mamaya itatanong natin yun. Kasi wala na kaming time, kung may mataas ng time, yung market linkage, makapag-invite tayo ng mga traders. Kasi yun man sometimes yung problema ng ating farmers. Kasi magtatanim sila, ang problema after harvest, yung saan nila i-dispose yung harvest. So, nakikita ko kanina, ang daming interesado sa vegetable production. So, siguro, we can address siguro sa city agricultures and then sa city councils yung mga
ng mga farmers. Sabi ko, ito ipanimula itong programa ng City Council of Isabela, itong vegetable production. Kasi narinig ko is, I think 10% only vegetable produced in Isabela, in Basilan, and then the 90% outside Isabela. So, maganda, sabi kanina ni Sir, ni Vice Mayor kanina, we have list ang Basilan, ang Isabela na may magandang lupa tayo. And then, bakit hindi natin gamitin? And kami, with the S-West, handa kaming magsuporta sa mga local farmers natin to assist them for vegetable production. So, I think medyo ang time. So, thank you very much sa lahat. Mga farmers, daghang salamat sa inyong pagtambong. Inaot nga ang kining gihimo karon nga pagbansay sa teknolohiya nga inyong makitan, makaabli sa atong mga panguna-una sa nga ug makatabang sa atong pag-uma. Ang makita ninyo ang teknolohiya nga ginapakita sa duha ka dagkong kompanya sa pananom, kanay ko ang East-West, inaot nga namoy makaplagan nga mga pagtulunan ug atong magamit sa atong adlaw-adlaw nga pag-uma. Ayon atong pangandoy pag-ayo nga matanom nato ni tanan ilang ipananom. Ang atong pangandoy lang mahimo lang tang isa ka mag-uuma sa isa klase nga pananom dako nagaytabang sa tuwang katilingban. Lami paminawon katong pangutana asa kanay daghang sili si Noel nga taga Banuno. Sili to yang ginatanom. Murag chili farmer ba? Mga nga to nga madunggan yung pangalan nga kining maugid ang imong pananom. Mura ba pag-ingon enjoy Jollibee. Pag-ingon nga sili Noel ana nang maabot nato nga sitwasyon pasabot kining indot ng dagan sa tuwang ekonomiya sa Isabela labi na sa Basilan. Katapusan, daghang salamat sa tanan. Inaot nga magkaharabista. Festival was a platform for action. Indeed, Mayor Turabinhataman and Vice Mayor Saliman led the charge, giving local farmers an opportunity to reap the rewards of their labor. That's a wrap mga ka-agri. In this episode, you have witnessed an event that aims to strengthen the skills and capabilities of vegetable farmers through innovative partnerships with seed companies, unveiling technologies for pest and disease resistant, and of course, the high-yielding vegetable farming. Together, it promises to open doors to improve income-generating opportunities for the local community. Until next week, this is the Agri-Cool Show. Ibibida kung gaano ka-cool ang agriculture.